Gustong i-require ng Land Transportation Office o LTO ang pagpaparehistro ng mga e-bike at e-trike. Approved naman kaya ito sa mga gumagamit niyan. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James, anong sabi ng mga gumagamit ng e-bike at e-trike? Ivan, good morning. Hati yung opinion ng mga nakausap ko kaugnay doon sa panukala ng LTO na pagpaparehistro na rin sa mga e-bike at e-trike. Kung sakali man daw iba na matuluyan, sana naman daw ay huwag masyadong mataas yung babayaran sa pagpaparehistro. Marami sa mga namamalengke sa Blumentritt Market sa Maynila, e-trike ang ginagamit. Bukod sa maliit, marami rin mailalagay na pinamili. Laking tulong po sa pamimili po kasi namimili kami Divisoria, Blumentritt eh. Sa Divisoria po gulay, tapos dito karne, isda, ganun. Malaking tipid. Opo. Isa pag nagko-commute, magkano pamasahe commute sa Divisoria, 250, tapos yung pamasahe pa rito. Malaking tulong po kasi, ang tricycle po kasi kung mamamasakan, may 2 tan ang hinihingi sa akin from Sampaloc saka dito. Bukod dyan, alas 2 po kasi ako namamalengke, wala pang tricycle o wala pang mga jeep. Kaya malaking tulong po talaga to sa akin. Ang Land Transportation Office o LTO, nais na iparehistro na rin ang mga e-trike at e-bike at kailangan may driver's license sa magmamaneho nito. Inilatag ng LTO ang panukala sa mga konsultasyon sa stakeholders. Wala naman daw problema yan kay Marlon na bukod sa palengke ay ginagamit din ang kanyang e-trike sa eskwelahan. Pabor naman po kung kailangan. Eh kung yun po ang nasa batas bakit hindi po, di ba po? Siguro, mas maganda na rin po yung ganun. Kasi ligtas din po sa disgrasya, ganun. Kasi merong permit, merong kung sakaling mabangga, merong katibayan. Pero si Elsa na may karinderya sa Sampaloc at sa Blumentritt pa namimili. Yung lisensya pwede, pabor po ako. Pero yung lisensya kasi nito, kasi napakaano lang po to, ang patakbo lang nito is 25-30. Hanggang 30 lang. Alam ko po talaga mga 50-60 yung kailangan may restro na kasi paspas na, di ba, mabilisan na po yan. Kailangan pang aprobahan ng Transportation Secretary ang panukala bago ito maipatupad. Kung sakali mang matuloy ang naisang LTO, hiling ni na Marlon at Elsa, Sana wag pong mahal. Yung kaya lang po ng may hirap na tao. Basta mababa lang kasi pang private lang naman to pang sariling gamit lang din lang naman to Hindi naman to pinapasada, pang gamit lang po ng pamilya namin. Samantala, Ivan, nagbabalangkas na rin ang LTO ng mga panuntunan para sa light electric vehicles alinsunod na rin sa utos ng Transportation Secretary. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.